Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. At ang episode ngayon ay pinamagatang Bossing. Nahalala ko ang aking asawa sa aking pinagtatrabahuhan. Pareho kaming call center kaya siguro nahulog kami sa isa't isa. Kadalasan ay parehas kami ng schedule kaya naman palagi kaming sabay kumain. Nag-share din kami minsan ng aming mga baon tuwing lunch break. Isang araw, niyaya ko siya na lumabas dahil parehas naman kaming walang pasok noong araw na yun. Grabe, napakaganda niya ng mga oras na yun. Simple lang siyang babae, konting pulpo at lipstick na pink lamang ang nilagay niya sa kanyang mukha. Pero talaga namang nakaka-in-love. Masaya ang unang araw na nag-date kami at nasundan pa nga ito ng maraming beses. Kaya hindi rin nagtagal at sinagot na nga niya ako. Naalala ko pa noong unang araw na sinagot niya ako. Sakto, birthday niya noon at niyaya ko siyang kumain sa isang mamahaling restaurant. Nagpahanda ako ng isang mesa ng puno ng pulang bulaklak at perong kandila para romantic ang araw na yun. Gusto ko nga siyang isorpresa ng mga araw na yun, ngunit hindi ko alam na ako pala ang masusurpresa. Dahil yun din pala ang araw na sasagutin niya ako. Masayang-masaya nga ako noong araw na yun dahil official na kaming magkasintahan. At hindi nga nagtagal ay nag-decide kami na magpakasal na dahil tumatanda na rin kami. Para makaipon kami ay nagsama kaming dalawa at nagtipid kami sa mga gastusin sa bahay. Umiwas na rin muna kami sa aming mga luho at minsan na lamang din kaming lumabas upang kumain para kami nga ay makaipon. Lumipas ang isang taon at nakaipon kami ng pera. Sapat para kami ay maikasal. Hindi man magarbo, ngunit masaya kami dahil nairaos namin ang aming kasal. Napakasaya ko nga nung araw na yon dahil naikasal ako sa babaeng mahal na mahal ko. Plano nga namin ng misis ko na mag-ipon muli ng pera para kami ay magkaroon ng sariling negosyo at mag-resign na lang kami sa aming trabaho. Konti na nga lang ay mararating na namin iyon. Ngunit pagkalipas ng 2 taon ay mukhang malabo nang mangyari iyon dahil wala halos natitira sa aming sinasahod sa kadahilan ng parehas kaming sumusuporta sa aming mga magulang. Dahil hindi naman kami mayaman at sa amin lamang din sila umaasa. Kaya naman ang aming ipon ay unti-unting naglaho. Kaya naman ito ay madalas naming naging mapag-awayan. Nainis ako sa asawa ko dahil sa tuwing nag-aaway kami ay natitiis niya akong hindi kausapin ng 1 linggo. At sasagot siya, ngunit kaunting-kaunti lamang. At isa pa ay umaalis siya dito sa bahay. Iniiwan niya ako dito mag-isa at uuwi sa kanilang bahay. Hanggang sa dumating nga ang araw na parang may kakaiba na akong napapansin sa asawa ko. Nag-overtime ako, oo. Pero siya ay mas matagal pa ang overtime kesa sa akin. Dahil para daw mas malaki ang kitain at makapag-ipon muli kami. Nag-offer ako sa kanya na hintayin ko na siya. Ngunit, imbis na matuwa nga ito ay nagalit pa ito sa akin at hiniyawan ako kaya't hindi na nga ako nagpumilit pa dahil nakakahiya sa mga taong nakakarinig sa aming pagtatalo. Madalas ay hindi na nga kami sabay ng schedule. Umaga ako at panggabi siya. Kadalasan ay late na nga siyang umuwi. Kaya naman madalas na hindi na kami nag-aabot sa aming bahay. Palusot niya sa akin ay kasama niya raw ang mga kaibigan niya. At kumakain lamang daw sila sa labas kaya late siyang umuwi. Pero hindi ako naniniwala at nagsimula na nga akong magduda. Dahil madalas na nga niya yung ginagawa. Isang araw pagpasok ko, niyaya akong lumabas ang aking kaibigan. Pagkatapos nga ng aming trabaho para manghingi ako ng kaunting advice. Pumayag naman siya at pumunta kami sa isang bar. Ikinuwento ko yung mga napapansin ko kay misis. At nagboluntaryo siya na mamanmanan daw niya ang misis ko. Na tama daw ba ang hinala ko? Nagpasalamat ako sa kanya. Kinabukasan nga, tinawagan ko nga rin ang aking kaibigan at saktong dahil parehas nga sila ng schedule ng misis ko, sabi ko sa kanya ay sundan niya nga ito kung saan pupunta. Hindi ako mapakali that time, pabalik-balik ako ng lakad. Uupo, tatayo ang ginagawa ko.
Naghihintay ako ng tawag mula sa kaibigan ko kung ano nga ba ang nangyayari. At maya-maya pa ay tumawag na nga ang aking kaibigan. At sabi niya pagkatapos daw ng trabaho ay nakita niyang nagme-makeup ang aking asawa. At nagpalit pa nga ito ng damit at saka dali-daling lumabas. At tila nga ba may hinihintay sa gilid ng kalsada. At hindi nga nagtagal ay may humintong sasakyan. At bago pa nga ito sumakay ay luminga-linga pa ito sa paligid. Pinicturan niya ang sasakyan at sinend sa akin. Nagulat ako dahil alam ko kung kaninong sasakyan iyon. Yon ay ang sasakyan ng aming supervisor na higit na mas matanda sa akin. Sinundan ito ng aking kaibigan at tuminto sa isang cafeteria. Binidyohan ito ng aking kaibigan at makikita nga sa video na talaga namang napaka-sweet nilang dalawa. Holding hands sila at may pahaplos-haplos pa nga sa likod ng aking asawa, ang supervisor namin. Matapos nilang kumain, ay dumiretso sila sa isang hotel at pakiramdam ko nga ay para akong matutunaw sa kinatatayuan ko. Lalo na nga nang isend sa akin ng kaibigan ko na habang naglalakad ang dalawa ay nakayakap ito sa aking asawa. Mukhang ito na nga yung dahilan na magiging paghiwalayan namin ang asawa ko dahil sapat na nga ang ebidensyang hawak ko para makipaghiwalay sa kanya. Panay naman ang pagpapasalamat ko sa kaibigan ko dahil tinulungan niya ako. Kailangan kong makaganti sa asawa ko. Hindi ako papayag sa ginawa niya sa akin na nakikipaglampungan sa ibang lalaki. Kinausap ko ang asawa ko at pinakita lahat ng ebidensyang hawak ko. Ngunit nagulat ako dahil siya pa ang may ganang makipaghiwalay sa akin. O ano, maghiwalay na tayo ngayon din, sabi niya sa akin. Natulala na lamang ako dahil akala ko ay hihingi siya ng tawad sa akin. Inilagay niya ang lahat ng gamit niya sa bag at saka umalis ng bahay. Kinabukasan nga, pagpasok ko sa trabaho, ay kinausap ako ng aming supervisor at tinatanong kung kailan ko balak na mag-resign. Ang mga ganitong klasing tao ay dapat nakakarma. Kaya naman napagdesisyonan ko na puntahan ang asawa ng supervisor namin. Ito ang naisip kong paraan para matigil na ang kataksilan ng aming mga asawa. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya at ipinakita ko rin ang hawak kong mga ebidensya na magkasama ang asawa ko at asawa niya. Dali-dali nga siyang tumayo at tumungo sa kanilang kwarto. Tatayo na sana ako dahil akala ko hindi na siya babalik. Ngunit saktong pagtayo ko ay siya namang pabalik. Sinabi niya na hindi ito ang unang pagkakataon na niloloko siya ng kanyang asawa. Inaya niya ako na kumain kami sa isang resto at uminom ng alak. Habang ang kumakain kami ay panay lamang ang aming pagkwekwentuhan. Masaya siyang kasama at hindi ko maikakailang maganda siya. Pagkatapos namin kumain ay niyaya niya ako na uminom kami ng alak. Hindi nga nagtagal ay unti-unti nang lumalabas ang level ng alak sa aming katawan. Ang dami niyang nainom kaya naman nalasing kaming dalawa. Ako naman ay sakto lamang. Nag-offer ako sa kanya na ihatid siya sa kanyang bahay at pumayag naman siya. Baka kasi mapano siya kapag hinayaan kong umuwi mag-isa. Nag-volunteer din naman ako na ako na magdadrive ng sasakyan niya dahil hindi na nga niya kaya. Pagsakay nga namin sa loob ay nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng aking kamay. May parang kuryenteng dumaloy sa aming katawan. Pero sandali lang ay natauhan ako at sa isip ko'y lasing lamang, kaya't baka akala niya ay asawa niya ako. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa aking kamay at nagpatuloy sa pagdadrive. Hanggang sa makarating na nga kami sa kanilang bahay. Pinagbuksan ko siya ng pinto ng kotse at inalalayan papasok sa kanyang bahay. Noong araw na yun ay walang tao sa kanila, kaya't minabuti ko na lamang na ihatid siya hanggang sa kwarto niya. Nakamakarating kami sa kwarto niya ay akmang ihihiga ko siya nang bigla siya magsalita at hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, gusto mo bang tayo na lang na makaganti ka rin sa asawa mo? Hindi ako nakapagsalita at hindi ko na malayan na nangyari na nga ang dapat mangyari.
Pagkatapos nga noon ay nakangiti siya sa akin at saka natulog na ito. Dali-dali ako nag-ayos at umalis sa bahay nila nang hindi nagpapaalam. Lumipas ang mga araw at naramdaman ko na lamang na nahuhulog na rin ako sa asawa ng supervisor namin. At hindi lamang iyon ang unang pagkakataon na may nangyari sa amin at nasundan pa nga ito ng maraming beses. Tuluyan na akong hindi nakipagbalikan sa asawa ko at nalaman din ng supervisor ko na may relasyon kami ng asawa niya. Kaya naman, malaya na kaming pareho. Hindi nagtagal ay nagsama na nga kami ng asawa ng supervisor ko at ganoon din sila ng asawa ko. Nangihinayang man ako sa pinagsamahan namin ng asawa ko, ngunit wala na nga akong magagawa dahil saan gumawa ng kasalanan para mangyari sa amin ang ganito.